Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article sa Philippine Star tungkol sa trillion peso march. Na nung una, first trillion peso march, September 21, okay pa, maraming nag-attend, malakas. Kaya lang itong November 30 na trillion peso march palpak. 7,000 lang ang estimated nag-attend. Ito ngayon, ayaw nilang patalo, ayaw nilang masabi na irrelevant na itong mga organizer. Third, ito na, may pangatlo na. Third trillion peso march amid tentative corruption proof. Pinaplano na nila pangatlo. Organizers of the second trillion peso march on Sunday, November 30, are preparing for a possible third nationwide protest, saying another mobilization is likely if government investigations into the multi-billion peso flood control scandal continue to skirt accountability for senior officials. Kiko Aquino D, ito yung isang organizer, ano ba ito? Apo ni late President Cory Aquino. Tama ba? Kiko Aquino D. One of the organizers said on ANC's Head Start on Monday, December 1, that the group is definitely open to a third mass action if the current pace of the probe remains tentative when it comes to high-ranking officials. D noted that while cases are expected to be filed before the December deadline, inquiries so far have centered on minor officials and contractors. He cited what he described as inconsistent signals from government on the alleged involvement of Speaker Martin Romualdez. 3 weeks ago, sabi niya, the President said there was no evidence. 2 weeks ago, suddenly there was evidence, according to DPWH. Last week, the ICI seemed to be backtracking. It's a little worrisome when it comes to this big fish. The government seems to be tentative as far as their commitment to investigating them. So if that sort of attitude continues, then it is right to have the third edition. Organizers will need to discuss their next steps, but stress they remain committed to continue mobilization for as long as the issue remains unresolved. So yung crowd estimate, 7,000 ang estimate ng police. Sabi naman itong si Kiko Aquino D, narinig daw niya. Mga 30 to 50,000 daw. Narinig daw lang niya sa backstage. But anyway, ako personal ko lang ito. Maganda na tuloy-tuloy ang mga kilos protesta. Maganda yung sinabi niya na parang malamya, mahina ang commitment ng administrasyong ito para imbestigahan ang mga mastermind para makasuhan tama yung sabi niya. Nung unang nagsalita, Ombudsman Remulla, sabi niya, mahina ang ebidensya kay dating Speaker Romualdez. Kung makasuhan man siya, gross negligence lang. Ombudsman yan Pangalawa, Presidente. No. Kasi tinanong siya ng media, kasama ba si dating Speaker Romualdez na makasuhan? Sabi niya, hindi. Hindi siya, mahinang ebidensya. Very clear. Ombudsman, mahinang ebidensya. Nung nagsalita si Saldico, biglang gumalaw ang ICI at DPWH. Nagsampa na kunuhay ng complaint sa Ombudsman. Anong ginamit na ebidensya? Kasi nung una, walang ebidensya. Ngayon, nung nagsampa sila ng kaso sa Ombudsman, ang ginamit, yung sworn statement ni Orly Gotesa. Na nung una, dinadownplay nila na, wala yan, bogus yan, dahil
peke ang perma ng notary public. Binabaliwala nung una yung kay Gutesa na testimony. Tapos biglang ginamit na gawing ebidensya, sumbong kay Martin Romualdez. Ano yon? Di ba? Kaduda-duda. Para lang ipakita na kasuhan si Romualdez. But later on, pwedeng ibasura kaagad ng ombudsman. Oh, so ito, ngayon ko lang nalaman, ngayon yung ICI parang urong sulong. Parang aatras na ulit nga baka babawiin nila yung isinampang complaint sa ombudsman. Eh talaga magagalit ang taong bayan. Oh, urong sulong talaga itong ICI. Noong una, nagsalita na ang chairman, live stream ang hearing ng ICI. Wow, galing. Mamaya, hindi pala pag-aaralan pa yung mechanics. So, wala na. Kaya, to me, personal opinion lang, agree ako dito sa sinasabi ni Kiko Aquino din na tentative o yung kulang sa ano ba, kung sa boxing pa is wala lang, pajab-jab lang, hindi niya tinutudo yung punching power, parang pinagbibigyan lang ang kalaban, parang ganun kung sa boxing. Ganyan din itong investigation na parang may pinagtatakpan ba. Si Saldico lang ang talagang gusto nilang birahin eh. Kaya yun, nung napansin o na-realize siguro ni Saldico na siya lang ang dikdikin, sabi niya, hindi pwede. I will bring you, drag you down to the pit. Kaya nagsalita siya. Sinasabi nila sinungaling si Saldico. But depende sa taong bayan. May mga sa mga sinabi niya, may mga portion na hindi ako naniniwala. Kaya lang, mas marami yung kapanipaniwala para sa atin. So ngayon, yan. Manhunt na kay Saldico. Passport. Anytime, makakancel na. May warrant of arrest na. Ang problema, nasaan si Saldico? Ang gobyerno, hirap na hirap. Hindi nila alam. Kaya mismo ang DILG Secretary John B. Cremulya humihingi na ng tulong sa OFWs kasi paniniwala nila nasa Portugal. So sa mga OFWs daw sa Portugal, pwede ba picturean nyo daw siya, si Saldico, at i-post kagad para man, I don't know kung ano ngayon. Mga OFWs noon, galit na galit kay Saldico. Kaya lang nung nagsalita siya, nakita ko lang sa mga comments, gusto na nilang tulungan si Saldico. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance. Yes, nagpapatanim tayo ng mga saging lakatan at Arabica coffee at namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan mo og yero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Kuya sa tagaan mo og yero nga mga tanilbag lang. May ang kuan niya yang balay. Ang ilang atop nga mga silupin lang ug mga trapal ug mga tanilbag. So mo na gid ang ilang kahimtang tagaan mo og yero. Ibutangan lang gani og mga kahoy ba ang inyong balay tungod sa ilang kahimtang ang ani lang, so tagaan mo sila giro para nga makatop sila. Karon niya pila na gyud ka tuig nga nagantos mo nga ani lang mga silupin lang gyud nga ang inyong atop. Tulo na ka tuig. So wala gyud mo sukadya nga nakagbalay gyud og yero. Wala gyud. So silupin ra gyud. So asa man sa dininiwaya gikuha nga silupin lang nga inyong giatop? Sa talakag niya among gikuha. Di sa dulan. Oh. Inyong gipampunit. Oh. So inyong gihimudan nga atop. So asa man karon niya imong asawa? Sa Rayon. Merayon. So ikaw lang sa dire. Oh. Pila na kabuk imong anak ya? Isa.
isa pa ka buok. So pila na daya imong edad? 27. 27 ka na. Mm. So mana ni ang ilang balay ni Kuya. Salamat sa Ginoo nga grasyan ko panalangin nga matagaan kog sin. Di na gid ko maulanan. Oo. Kabalay na gid kog sin. Oo. Kalisod wala na gyud kapalit na mog sin. So Salamat kayo sa pag hatag og sin sa ako. Grasyan din ko dili na marugay. salamat kaayo.